Magandang araw mga kasabong. Ito naman muli, si Laban Sabungero. Ang ating tatalakayan ngayon ay ang adjusting moisture sa day of fight. So mga kasabong, pagka kayo po ay naglaban, most especially sa mga big time derbies, kailangan yung moisture po ng manok ninyo ay eksakto. Hindi wet, hindi rin dry. Ayan po. Kasi ang moisture content ng inyong manok pansabong po ay dyan po yung basis of performance. Kung paano magpe-perform yung manok ninyo. Ayan, sa day of the fight. Kaya, napakahalaga po ang moisture control or adjusting moisture sa day of the fight. Kasi basis yan ng performance po ng ating mga manok pansabong. Ika nga, magugulat ka, good bloodlines naman ito coming from good breeders, tapos selection process, healthy ang manok. Pagdating po sa laban, nagiging pangit ang laro ng manok ninyo. Just because hindi lang po sa conditioning, hindi lang po sa health ng manok pansabong natin tinitingnan ang manok. Kung hindi, sa day of the fight, yan po ang pinaka-crucial na araw sa kanyang buhay, sa yugto ng inyong manok pansabong, which is the moisture. Yung adjusting moisture sa day of the fight. Ayan. Ang gagawin ninyo mga kasabong sa mga manok ninyo sa day of the fight, most especially nandyan na kayo sa sabungan, ay let your birds stay under the fluorescent light for 30 minutes para maobserbahan ninyo yung droppings. Para to check the droppings so that you can adjust your feeding to correct your birds moisture. Diyan ninyo ikukurik yung moisture po ng manok ninyo. Ayan po. Bakit kamo? Of course, ganito yan. Pag dry po ang droppings ng manok ninyo, hindi po yan magka-cut, because they are cutting short. Pag dry, nagka-cutting short ang manok. Ayan po. Pagka wet naman, wet or loose dropping would make them sluggish. They would also bleed profusely. So, pagbasa ang manok mo, sluggish din yan. At saka, pag natamaan po, magbi-bleed po yan just because of the moisture ng inyong anang katawan ng manok pansabong ninyo. So, kailangan yung dry dropping yung wetness at saka yung dry, yung parang nasa gitna lang. Hindi dry, hindi rin wet. Yung firmly yung stall ng inyong manok. Kung pagka hinagis mo sa dingding, didikit at saka mahulog siya. Just because of the firmness. Ayan. So mga kasabong, pagkabasak po ang inyong manok pansabong, yung droppings we are talking about droppings. Bigyan po ninyo ng 3 to 5 pieces na dry, crack corn or pellets to suck the excess moisture sa kanyang katawan. Ayan. Pag grabe ang moisture ng manok ninyo, basa. Para masak yung tubig, pakainin mo ng 3 to 5 pieces na crack corn or it's either pellets para makuha yung wet ng stall ng manok ninyo. Kung dry naman or napakatuyo po ng ipot ng manok ninyo, bigyan ninyo ng 3 to 5 pieces na egg white for their moisture. Ayan.
If dry, give 3 to 5 pieces egg white to add moisture in their system. Ayan po, pag dry siya. Alam mo mga kasabong, marami po sa ating mga sabongero na at the day of the fight, hindi na sila nagbibigay ng tubig sa katawan ng manok pansabong. Ang ginawa nila, egg white na lang or it's either yung bananas. Yun po yung pang-moisture nila. Kasi nga po, sa derby po, ang pinag-usapan doon ay ang timbangan. Pag lugi ka na, pag mabigat yung manok mo. Kaya, in other words, pagka nagsabong po kayo, pag mabigat ang manok mo, automatic, maliit sa laban po ang manok nyo. Pagka magaang ang manok mo, magaling ka mag-handle ng manok mo sa moisture, lamang po ang manok ninyo. Ayan po. Pagka dry ang manok ninyo, pwede ninyong spraying them with water mist. Ayan. To help a lot. Yung kung may kakaos kayo, water mist, sprayan ninyo. Ayan. Or bigyan ninyo ng apple or bananas. Yeah. Mga excellent supplement po yan ng moisture. Moisture replenisher iyan sa ating manok pansabong. Apple and bananas or egg white. Ayan po. Reminder po mga kasabong that your birds moisture should be not too wet, not too dry. It is nasa kalagitnaan lang kailangan. Ayan. And then mga kasabong, pagka sa araw po ng laban, it is better to underfeed your roster than to overfeed on the day of the fight. Yan po ang tanda ninyo. Mga kasabong, magugulat ka. Good bloodlines coming from winning lines, and then good health, and then good exercise, and then andyan na good moisture. Pagdating po sa araw ng laban, nawala na yung moisture. Alam mo, napakalaki po ng sa sabong, sa pointing ang moisture control. Adjusting moisture sa day of the fight. Kasi dyan po talaga ang the last day of the last minute of your cock na kailangan ma-point mo na gusto with regard sa moisture. Kasi nga po, ang katawan po ng manok po ay maraming balahibo, maraming butas yan. So, napaka-sensitibo pagka sa moisture, pagka ang moisture ay papasok dyan. Kalimitan po sa atin, yung manok natin, sa big events, may mga aircon pa nga yan. Just because, ang katawan po ng manok, pagka nalamigan, ay yung kanyang mga muscle po ay magre-relax yan. So, malakas po ang palo niyan. Pero pag nasubrahan naman, at saka nakulang naman yung moisture at saka humidity, kaya nga tinitingnan natin yung humidity at saka yung moisture content po ng ating cockhouse, tinitingnan natin yan. Kasi po dyan po nasisira yung mga manok natin. Nawawala po mismo sa day of the fight yung kanyang laro na iniisip mo noong maganda ang moisture mo, yun ang weight ng manok mo na maganda ang moisture at magaling siyang lumaro. Pagdating sa araw ng laban, pagka hindi mo binantayan yan, of course, mawawala po ang laro ng manok mo. Again mga kasabong, ang ating tinatalakay ngayon ay ang adjusting moisture of day of the fight. Titingnan mo yan sa kanyang stall, sa tae niya. Kailangan hindi wet, hindi din dry. Nasa kalagitnaan. I-adjust ninyo. Mayroon tayong pagka-dry. Bigyan nyo lang ng 3 to 5 pieces na mais or
pellets, masasak na yung moisture. Pag dry naman, bigyan nyo lang ng egg whites or apples or bananas para magkaroon ng firmness yung pagka-dry. Maraming salamat pala sa ating mga viewers, lalong-lalo na sa ating mga subscriber. Sa wala pa, mag-subscribe na kayo para at least mabigyan ko kayo ng mga tips, ideas, ang karunungan po tungkol sa sabong. Maraming salamat po sa inyong lahat.